Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni News Files. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Pero merong parte ng aking speech na hindi kasali. Pero gusto kong i-share sa inyo. Pilipinas, hindi na kailangang umutang para magpatupad ng proyekto dahil sa Maharlika Investment Fund. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magagamit sa tama ang seed money na mailalagay sa Maharlika Investment Fund. Nilagdaan na ng Pangulong Marcos ang panukalang pagtatatag ng Maharlika Investment Fund at tatawagin na ngayon Republic Act No. 11954. Ayon sa Pangulo, malaking tulong ang MIF Act upang maiangat ang ekonomiya ng bansa. Ayon sa Pangulo, pangangasiwaan ito ng mga profesional o kompetent na individual upang maiiwas sa politika ang Sovereign Wealth Fund. Paliwanag pa ni PBBM, dahil sa MIF Act, hindi na kailangang mangutang pa ang Pilipinas para lamang sa mga ipapatupad na programa o proyekto ng gobyerno. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa Kongreso sa pagpapasa ng batas na ito. Samantala sa ibang balita, tuloy na ang investigasyon ng ICC sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at bukod sa giyera kontra droga, sisilipin na rin ang Davao sa ulat ng Vera Files kasama sina Vice President Sara Duterte, Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo sa mga pangalang isinumite sa ICC. Ito ang unang beses na nabanggit ang pangalan ni BP Sara kaugnay sa ICC probe. Si Inday Sara raw kasi ang pumalit sa kanyang ama bilang alkalde sa Davao City at si Senator Go ang matagal na aide ni dating Pangulong Digong. Muling umusad ang ICC probe matapos i-anunsyo ng ICC mula sa Netherlands ang pagbasura sa apila ng pamahalaan ng Pilipinas. It is rejected by the appeal chamber by majority and that the impugned decision is therefore confirmed. Dismayado naman ang Office of the Solicitor General sa naging desisyon ng ICC. We refuse to consider the Philippines jurisdictional challenge on the ground that the impugned decision of the pre-trial chamber is not a decision on jurisdiction. Muling nanawagan si Senadora Reza Hontiveros sa pamahalaan na makipagtulungan sa gagawing investigasyon sa anti-drug war ng nagdaang Duterte. Wala talaga itong mga to, ano? Itong mga dilawan na to eh. Hindi talaga titigil hanggat di nila napapakalo si Tatay Digong. Pero alam ko hindi papayag ang ating mga mahal na senador. Maraming nagmamahal kay Tatay Digong, mga kaibigan. Isa na rin ang ating mahal na Pangulo. Pangulong Bongbong Marcos. Ginawa ni Hontiveros ang panawagan matapos ibasura ng ICC. Ito mga kaibigan, excuse. So na election, pag tumakbo to mga kaibigan, wag nyo nang iboboto yan kahit ano man tatakbuhan yan. Alam nyo naman siguro yung atraso nyo sa PhilHealth, di ba? Si Appeals Chamber ang apila ng gobyerno na itigil ang gagawing pagsisiyasat sa serye ng pagpatay sa giyera kontra droga ng nagdaang pamahalaan. Ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi nyo na tila ba kumakampi si Reza Hontiveros sa ICC? Ang tanong, Kakampit talaga yan kasi dilawan yan eh. magagalit kaya si Vice President Sara Duterte? Ay nagkaroon po ng desisyon ang Appellate Chamber ng International Criminal Court na ibinabasura yung apila ni Solicitor General Maynard Guevara doon sa desisyon ng Pre-Trial Chamber na nagsasabi na pwedeng magpatuloy ng preliminary examination ang prosecutor laban doon sa war on drugs. Well, ako po'y talagang nakipagpanayam muna kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na ngayon po'y nasa China. Ang sabi niya, anong pakialam ko dyan sa ICC na yan? Sa mulat-mula, sinasabi ko na bilang isang malaya, independyente at soberenyang bansa,
tanging mga Pilipinong hukuman lang at Pilipinong mga maestrado o judges ang pwedeng maglitis ng mga kaso na nangyari sa ating teritoryo. No? Yan kasi ibig sabihin ng soberenya at ng jurisdiction. Yan po exclusive to the exclusion of everyone else. Kaya nga po, sa mulat-mula ang sinasabi ni Presidente Duterte, lahat nung sa tingin nila ay naging biktima ng kanyang krimen, di umano, handa po siyang humarap sa hukuman, magsampa po kayo ng kaso, pero dito po sa Pilipinas, sa korting Pilipino at sa mga huwes na mga Pilipino. Di ba nga po, ulit-ulit na sinasabi ni Presidente Duterte, mamamatay muna siya bago siya sumuko sa isang dayuhang hukuman at bago siya humarap sa isang dayuhang mahistrado. So malinaw po ang paninindigan ni Presidente Duterte. Kumbaga sa lengguwahe ng aking henerasyon, maen pa. Malay niya, pakialam niya dyan sa desisyon ng ICC. Basta ang alam niya, tayo'y nagsumapi sa ICC dahil doon sa prinsipyo ng complementarity na hindi gagana ang ICC bilang court of first instance. Na ang first instance pa rin ay mga lokal na hukuman dahil kung hindi naman sila papayagan na sila maging court of first instance, malalabag yung soberenya at kalayaan ng mga bansa. At malinaw na rin po ang sinabi ni PBBM na hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Oo, talagang yun ang sinabi niya noon na hindi niya papasukin ng ICC dito sa Pilipinas. At hindi rin papayag ang ating mahal na senador na si Robin Padilla. Alam nyo, yung ICC, ang kahinaan niya, wala siyang sariling pulis na magsuserve ng warrant of arrest. So sumasandal pa rin siya sa kooperasyon o pagtulungan ng mga miyembrong estado. Sinabi na ni Presidente mismo na hindi siya makikipagtulungan. So sino ngayon mag-aaresto kay Presidente Duterte? Hindi naman po pwedeng magpadala ng mga dayuhang pulis dito sa ating teritoryo dahil lalabagin naman nila ang soberenya natin kapag mayroong mga pulis na dayuhan na gumagawa ng kanilang katungkulan dito sa Pilipinas. No? Bukod pa dyan, sabihin na natin magpapatuloy ng investigasyon ang prosecutor, no? Ano namang ebidensya makukuha niya kung hindi makikipagtulungan ang PNP at ang NBI at ang mga piskal ng Pilipino? Alam niyo po dito sa Pilipinas, bago maisampa ang kaso sa piskalya, kinakailangan mag-imbestiga ang kapulisan. Ang kapulisan, napakadaming mga ebidensyang hinahanda. Yung SOCO report, kapag yan ay may patayan, yung scene of the crime report, no? Tapos yung mga physical evidence. Tapos yung mga testimonial evidence, kung sino mga testigo. Tapos yung mga circumstantial evidence, no? Yung mga CCTV. Sino magbibigay ng ganyang ebidensya? Hindi naman po pwede yung mga aktivistang mga kaliwa na nagrereklamo ang siya magbibigay niya. Hindi nga yung kapanipaniwala. In fact, kapag walang police blotter at nagreklamo ka na may krimen, ang assumption ng batas, walang reklamong nangyari. Kaya nga, pag ikay naging biktima ng krimen, kinakailangan ipablatter mo. Dahil pag hindi mo ipinablatter, wala kang, kumbaga, sasandalan na ikaw ay naging biktima. Dahil kung ikaw ay naging biktima ng krimen at hindi ka nagblatter, bakit? Ang tanong, no? Dapat kasi pag naging biktima, binablatter ka agad. Now, bukod pa dyan, wala ngang mga ebidensya na tatayo sa hukuman. Paano ngayon uusad ang investigasyon? Hindi naman po pwede na sa pamamagitan lamang ng mga news reports ang mga ebidensya na gagamitin ng hukuman. Dalawa po kasi yan yung preliminary examination at saka yung preliminary investigation. Yung examination, kahit anong sources po pwede para lang magsimula. Pero pagdating na doon sa formal na preliminary investigation, hindi po pwedeng hearsay. Ang mga newspaper reports po, hearsay lahat yan. So, hindi mo magagamit bilang ebidensya. Lalong-lalo na kung komplikadong krimen ang iyong pupruebahan. Hindi po madali mag-convict sa crime against humanity. Bakit? Kasi dapat mong ipakita na merong intensyon na targetin ang mga sibilyan dahil sila ay sibilyan bukod pa doon sa patayan na nangyari na dapat either systematic, planado, or maramihan. So napakadaming elemento po yan. No? So kung talagang hindi mag-iimbestiga ang pulisya, ang piskalya, ang NBI, anong ebidensya ang ihahain mo sa hukuman? Diba po? Kaya nga po, nakakalungkot Nagkaroon na kasi ng unang desisyon ng pre-trial chamber na dahil napakadami namang krimen na po pwedeng imbestigahan at litisin ng ICC, huwag nang pag-aksayahan ng panahon o ng pera
yung mga sitwasyon kung saan nagsabi na mga bansa na iimbestigahan na hindi sila makipagtulungan or hindi sila magko-cooperate. Kasi nga, wala rin naman kahihitnan yan, yung ganyang investigasyon na walang kooperasyon ang lokal na estado. Nabaliktad po yung decision na yan. Ang sabi ng Appellate Tribunal, decision pa rin, call pa rin ng prosecutor kung gusto niyang mag-proceed sa preliminary investigation. Pero, hindi naman po nabago yung katotohanan na kapag walang kooperasyon, napakahirap naman magkaroon ng formal na preliminary investigation. Anong gagamitin mong mga ebidensya? Propaganda ng kaliwa. Diba? Hindi naman tatayo yan sa hukuman. Pero ako po, sa bulat mula, wala po kami kinalaman dyan sa apilang yan. In fact, kung ako'y kinonsulta, bilang abogado ni Presidente Duterte, sasabihin ko wag nagmakasaya ng pera at panahon. Bakit? Unang-una, bakit ang Solgen ang siyang nag-apila? Bakit? Akusado ba ang Republika ng Pilipinas? Ang Solgen po, siya ang opisyal na abogado ng Republic of the Philippines. Nung tayo po ay nakipag-arbitrate labang sa China, Philippines, Republic of the Philippines versus China, talagang abogado natin Solgen. Pero dito po sa International Criminal Court, wala pong bansa na linilitis. Sa ngayon po, wala pang linilitis, wala pang iniimbestigahan. Kasi preliminary examination, preliminary investigation pa lang, wala pa pong mga personalidad na iniimbestigahan. So anong personalidad ng Solgen? Samantalang ang sulat naman ng ICC, naka-address po yan doon sa ambassador natin sa The Hague. So ang dapat talaga na sumusulat lang dyan sa ICC ay hindi ang abogado ng Republika, dahil hindi naman po involved sa kahit anong kaso ang Republika ng Pilipinas, kundi yung ambassador dahil siya pinadalan ng sulat ng ICC. Diba po? Pangalawa, kailan lang nagsalita si Solicitor General kaninang umaga? Abay, ang sabi ba naman, hindi daw siya optimistic doon sa apila. Bakit ka nag-apila? Ang masakit pa, mga kababayan, hindi naman pala siya optimistic, pessimistic. Alam niyang malabo. Bakit kumuha pa siya ng abogadong dayuhan na humingi pa ng budget? Totoo po yan. Nakumpirma ko ngayon. Humingi pa ng budget para magbayad sa isang dayuhang abogado. Alam naman pala niyang wala namang kahihitnan yung apela na yan. Bakit kinakailangan pa gumastos ng kaba ng bayad? At siyempre naman, dapat may transparency. Magkanong binayad sa abogadong yan? Di ba po? Dahil alam ko naman, humingi siya ng special budget dahil walang line item para dyan. Bakit nag-aksaya ng pondo ng kaba ng bayad sa isang apela na siya mismo, alam niya, hindi siya pessimistic na magwawagi, na wala namang personalidad ang Republika ng Pilipinas. Hindi ko po sinasabi na walang remedyo. Pero ang remedyo talaga, pag meron ng mga napangalanan, meron po talagang proseso sa ICC na tinatawag na confirmation of charges. Meron ng mga personalidad na napangalanan. At dahil nga po, noong mga unang panahon na pinag-uusapan itong Rome Statute ng ICC, ang mga Amerikano sa mulat-mula ay sinasabi na tutol sila doon sa kapangyarihan ng isang prosecutor na po pwedeng sampahan ng kaso mga nakaupong presidente and yet walang pananagutan. Kasi sa Amerika, ang mga prosecutors halal ng taong bayan. So para nga maapis, mainggan yung Amerika na sumapi, binago nila ang proseso. Para mabalanse ang napakakapangyarihang prosecutor, gumawa sila ng pre-trial chamber at lahat ng gagawin ng pre-trial chamber ng prosecutor dapat aprobado ng pre-trial chamber. So dyan po dudulog ang mga personalidad na pangangalanan ng prosecutor sa pre-trial chamber doon sa confirmation of charges. Dyan po, talagang iinganyohin ko si Presidente Duterte mismo o yung mga iba pang mga personalidad na talagang magpadala ng abogado at questionin. Hindi lang po yung jurisdiction ng hukuman, kundi yung admissibility. Dalawang bagay po kasi yan. Sabihin na natin merong jurisdiction over the subject matter, meron din pong isa pang balakid dyan. Dahil nga po ayaw natin na malabag ang soberenya ng mga bansa, nandyan yung complementarity principle na sinasabi na po pwede lang magkaroon ng jurisdiction ang ICC kapag hindi gumagana or ayaw ng mga lokal na hukuman. So dyan po talaga ang balitaktakan. Dyan dapat magpapadala ng mga abogado, pero hindi po abogado para sa Republika, abogado ng mga personalidad na in-identify na at gustong isyuhan ng warrant of arrest. Anong mangyayari? Kung magpatuloy na investigasyon at bagamat walang ebidensya, magpatuloy siya magsampa ng kaso at sabihin na natin na sabihin ng pre-trial chamber na sapat ang ebidensya na may probable cause at mag-issue ng warrant of arrest. Wala rin po.
Kasi wala namang pulis ang ICC na po pwedeng mag-aresto ng mga tao, no, na mayroong warrant of arrest. Yan po ang kahinaan ng ICC. Nakasandal pa rin sila sa mga estado sa kanilang kooperasyon para arestuhin ang mga nasasakdal. At syempre, dahil ito'y kasong kriminal, kung hindi naman mahuhuli ang mga nasasakdal, hindi sila magkakaroon ang hukuman na hindi magkakaroon ng jurisdiksyon sa pagkatao ng mga nasasakdal at hindi po pwede umusad ang proseso. Ang suma total, miski magkaroon ng warrant of arrest, sabihin na natin kay dating Presidente PRRD dahil sinabi na ni Presidente Bongbong Marcos na hindi siya makikipagtulungan sa ICC at sinabi na rin ni Justice Secretary Boying Remulla na hindi sila papayag na pumasok dito mga investigador sa Pilipinas dahil tayo isang malaya at soberanyang bansa, nag-aksaya lang ng pera, oras, laway at pagod ang ICC prosecutor. Ngayon, alam nyo na kung bakit ang title ng ating Spokes Hour is, ano ngayon kung binasura ng ICC ang apela ni Solgen? Basta kay dating Presidente PRRD, malay ko, pakialam ko sa inyo, hindi kayo magkakaroon ng jurisdiksyon sa kanyang pagkatao dahil siya'y Pilipino, lilitisin lang ng kapwa Pilipino sa harap ng isang Pilipinong hukuman. Agree or disagree? Tignan natin ang mga komento. Lyndon Olitan, good job, Senator Harry Roque. Ako, maraming salamat po ha. Kinikiliti nyo naman ako. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Mga kaibigan, huwag po natin kalimutan mag-subscribe kay News Files. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.